Ayan mga karos, good morning. Kamusta po tayo lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Yan ngayong araw po ng Biyernes. Bale, ito mga karos, project update tayo sa mga ongoing project natin. Then meron kami i-share na content sa inyo ngayong araw na to. Bali, ang proposed lab natin dito sa Tansa Garden Premier Project ay naka-steel deck. So yung steel deck natin, share namin sa inyo kung ano yung mga bilang at ano yung haba. Tsaka yung dimension din po ay yung sukat na ginagawa po natin dito sa extension ng Tansa Garden Premier Project. So nga pala mga karos, naghahanap tayo yung effectivity ng isang steel deck or yung kapag buo na, kapag pinagdugtong-dugtong ay nasa 1 meter. So hindi tayo doon bibili sa madalas na ina-orderan natin dito sa CMT. So pupunta tayo rito sa may paradahan, sa may nice metal. Doon po tayo mag-order, doon tayo magpapabend ng ating steel deck. So nga pala mga karos, binabati ko po si Sir Antonio Royales at saka si Ma'am Permin Asuncion ng happy birthday. Ayan, more birthdays to come po. God bless. So ito mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw ng Biyernes. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Papunta muna tayo ng Riego de Dios Project. Meron ako mga biniling maliliit na materyales lang na nanggaling po sa DIY Hardware. Yung mga bracket para po doon sa ilalim po ng ating stairs or yun doon sa likod ng ating TV console. So magkakaroon po tayo ng storage doon na mapapakinabangan po ni client. Tapos bumili rin tayo ng ilaw, yung maliliit lang para po doon sa ating bar counter. After ko lang magaling dito sa Riego de Dios Project, diretso naman tayo rito sa may paradahan. Yung paradahan nice metal. Bali doon ko binili yung mga spandrel na ginamit ko sa project sa phase 3. And doon tayo bibili ng ating steel deck na gagamitin sa Tansa Garden Premier Project. Yan na. Riego de Dios muna tayo. Good morning. Good morning sa client owner namin. Yan, good morning at saka sa family. Yan, good morning. Yan, nandito tayo sa Riego de Dios Project. Yan, maganda ang panimula ng araw natin ngayon. Yan, smooth lang, hindi ganun kaaraw. Medyo cloudy, pero wala namang pagbabadya ng ulan. Ayan, kaya ito pinapasimulan na po natin to. Kaya Philip, good morning. Good morning po. Ayan. Ito pinapaayos na natin kay Kuya Philip to. Mukhang ma-applyan ng primer to, no? Ito, kaya, no? Ngayong araw. Ayaw. Kung hindi uulan. Sige. Sige. Kahapon nga pala sila Master Batang nandito. Yan, bali dala na nila yung basin cabinet. Ito yung screen door. Ito kailangan talagang lagyan ng cover. So ito naka-finish na po yung ating pintuan dito. So natural varnish finish. Yan, hinihintay na lang nito yung installer po ng ating smart lock. Ito yung dalawang basin cabinet na dala-dala nila Master Batang. Yan, ito yung gagamitin na basin lavatory. Yan si Master Dindo, good morning. Good morning. Very good morning po. Morning, boss. Yan, bali, kompleto na nga pala yung ano natin dito, yung mga kornisa. Ayan o, nakapaikutan na. Ano shout out dyan, Oh, boss? sige. Shout out, Christina Reyes. Ingat, Canada. Ayan o. Kakakilala mo ba yun, kuya? Isang po po Yun, pinsan pala ni Kuya. Ngayon lang kami nagka-friend sa sobrang tagal. Napapanood niya raw ako. Talaga? Napapanood kita eh, kaya papanood mo, pati mo ako pinipred siya. Hindi kita mahanap, rigor pala pangalan mo. Ayan, shoutout po kay Ma'am Christina Reyes. So, ito yung update pinagawa natin kay Master Jojo. Ito yung pinaka magiging wine rack. Itong bar counter na ginawa natin. Tapos nung nakaraan, pumunta tayo ng ANS. Ayan, binilhan natin ng ilaw po yan. So, ito po yun. Ang para dito. Tag-isa. Tapos, kumpleto na yung kornisa niya kasi naikabit na natin. Ang request natin dito kay Kuya Rigor, maglagay po ng haspe. Nakakagaya nito. Actually, hindi naman natin talaga makukuha talaga yan. Pero kailangan may konting similarity. Bumili tayo ng bracket. Ito mga bracket na to, gagamitin po rito sa ilalim po ng TV console. Okay, yan dito. Sige ha. Yan. Tatakbo lang si Kuya ng materialis. Yan dito po yan. So,
para mapakinabangan po nila ng gusto tong area na to kasi sayang naman medyo malaki-laki din. Ito po yung dating toilet and bathroom, itong area na to. Yan, maglalagay po kami ng shelves po rito. Iba-bracket na lang po namin. Yan, tapos hidden door naman po to. Kaya hindi naman po masyadong kakain ng space. Ito yung likod ng TV console. Tuloy lang ang trabaho rito. Kaya sa tingin mo, may isang buwan ka na rito? Simula na nalipat ka? Meron na. Meron na, no? So, medyo malaki-laki yung project natin sa Riego de Dios. Ang matagal dito na pumesto si Kuya Philip yung gumagawa rito. Yan sila Master Dindo, yung mga nasa Pinto isang lang yung pinto lang na kinanakit. Ano yun? 5, no? Kulang ano yun eh. Kulang 1 month. Hindi, kulang 2 linggo yung pinto. Okay. Pagpalagyan na natin 2 linggo kasi may mga retouch. Ayan. Yung cabinet. Oh, tas ang daming cabinet pa rito, no, kuya? Tsaka ito pa. Yan na. Kaya nga sabi ko, sa pinaka-deadline talaga namin nito, itong end of year. Yan, end of year. Pero, syempre, hindi naman na tayo siguro aabot doon. May mga hinihintay pa kasi tayong tao, kagaya nito. Si Louie, hindi namin to matapos-tapos. Yung sa taas, kapag nakapag-decide na si client na yung mga bintana, mapalagyan niya na ng mga Korean blinds, magpapa-finishing na po tayo ron. Meron pa pong pinadadagdag si client na yung altar na lang. Doon banda pag-akit sa taas. Yan, tahimik dito sa Riego de Dios. Yan, diba? Kaya pag gumagawa ka rito, may peace of mind talaga rito. Tsaka naka-concentrate ka lang dun sa sa ginagawa mo kasi walang distraction. Yeah, kita nyo. Kung papalarin niya magkaroon pa uli kami ng project dito, tatanggap po talaga kami kagad. May mga nagpa-ocular naman sa atin dito pero pinag-iisipan pa natin gawa ng may mga deadline. So tayo po kasi pagka gumagawa, inuuna po natin yung mga una naka-line up. Yan, si Master Jojo dito siya gagawa ngayon. So may mga pinakukumpleto pa po tayo sa kanya. Yan, sa taas, yan, may mga pinakukumpleto pa tayo. Ngayon kapag medyo makaluwag-luwag na at na-install na ang lahat dahil nasa pa kasi tayo, finishing stage pa ng overall paint. Yan, tapos may retouching pa tayo sa taas at saka dito sa bubong rito. So kapag halos okay na po yan, magpapa-general cleaning na tayo. So dito, nakikita nyo, ito talaga ang mga finishing lang nito at wala nang iba. Ito na po yun. Yan. Dito. Okay. Tara. Sa nice metal tayo dito sa may paradahan. Yan, magpapakoat po tayo ng steel deck. Tapos babayaran na rin po natin kung kasya po yung dala nating pera. Let's go. Kaya din daw. Ayan, bali malapit lang naman yung Riego de Dios project. Kapag kami kailangan sila na lang kumukuha rito sa Melanie Hardware. Yan, nagtutulungan na lang po kami kasi para makapag-focus din po ako doon sa ibang mga project natin. Pag finishing naman, mga magagaan na yung mga materyales. Minsan kukuha lang sila ng liha, skim coat. Yan, ganyan na naman po. Paintbrush, roller, kung ano yung kailangan. Medyo traffic dito lang tayo sa may nice metal. Dito na yan, paglagpas ng hardware ni Ma'am Melanie. Yan yung trade school. Tapos yung LJR Tile Center. Yung gasoline station. Ito yung nice metal. Ito yung mga klase ng steel deck nila. Yan ang kailangan natin ito. Flat deck. Kung web type kasi, mababa na kasi yung ceiling. Mas maganda rin sana to. Yun nga lang, baka hindi natin makonsider to dahil mababa na yung kisame sa project natin sa Tansa Garden Premier. So, dito tayo. Yan. Yan ang kailangan natin. Ito yung mga spandrel nila. Tapos meron din pong mga long span roofing na meron ng insulation.
Mas mahal nga lang to, mas pricey. Yan, okay na tayo. Bali, nagpapa-coat na po ako. Yan, kino-coat na nila. So, ito nga po pala yung ang tawag dito is flat deck. Nasa ano yung ano niya, lalim niya, 2 inches. Dito naman sa web deck, halos may available din sila na lalim na 2 inches. So, nag-decide na lang ako na palitan. Ito na lang. Kasi ito pala, wala palang eksaktong 1 meter nito na flat deck. Kasi kapag 1 meter yan, medyo mahina na. So ito 1 meter yung width, yung web deck. Saka mas maganda pa, corrugated siya, mas matibay. So hindi naman nalalayo yung kapal at hindi naman maapektuhan yung ating kisame kapag ito yung nilagay natin. So okay na ako dito. Yeah, maraming salamat din sa nag-assist sa atin kasi nakakuha tayo ng idea. Pero according sa mga experiences natin, mas matibay naman talaga yung ganito. Diba? So ito, mas marami kasi magagamit natin kasi wala siyang 1 metro. So ito 1 metro sakto. So, masusunod yung layout natin dito according dun sa mga sukat na binigay sa atin ng forma natin. Okay? Okay na tayo rito sa Nice Metal. Tapos ito na yung ating order. So mamaya pagdating sa site, ipapaliwanag po natin habang nandun po tayo. Basta ang total na steel deck na in-order natin dito, bali 1.2 yung thickness niya, then 100 cm naman po yung lapad niya. Tapos conforme na alam po kung gaano kahaba yung mga kailangan namin. So ang total is 19,467 pesos. Yan po yung lahat total po. Yan, bali hindi po kakasya to sa sasakyan natin kasi 240 cm lang yung kasya dito or yung 8 feet. Meron tayo rito na 280. So tingnan natin kung kakayanin nating makuha gamit tong si Mulong. Kasi ang balita ko pagka pina-shipping natin, abot din siya ng 1,800. So dito lang naman napakalapit lang dito hanggang Tansa Garden Premier lang. Tapos ang total lahat na mga pinadeliver natin is 16 pieces. Yan, 16 pieces na web type na metal deck. Tara. Bali mga karos, tanghali na po. Ayan, magbibigay tayo ng update dito sa project natin sa Tansa Garden Premier dito sa Phase 5. Tara. Ito mga karos, nandito na tayo. Magandang araw nga pala kila Sir Ivan at saka kay Ma'am Carissa sa client natin dito. Ayan nga pala si Mulong, pinaka-car wash natin kanina. Medyo nawawala na rin po ako ng mga pagkakataon at oras para i-car wash kasi tayo po yung nagka-car wash nito. So ganito kalaking utility van, 300 to 350 pesos para sa car wash. Kasama na yung loob at saka yung labas. So sa area rin po kasi namin, meron dun mga yung high pressure water. Yung hinulugan ng 5 piso, yun nga lang. Minsan kasi nagsisiksikan kami dun. Tsaka yung space din. Pero mas maganda sana kung tayo yung naglilinis. Napakalinis niya, diba? Yan lang yung ginagawa natin dito. No-open lang natin. Basta hindi lang makapasok yung kamay ng tao. Tsaka ito, open lang din yan para nakakasingaw. Pero pag tag-ulan, yan talagang sinasara natin.
Okay, dito tayo ngayon para makapagbigay ng update. Share ko sa inyo yung dimension na extension na ginagawa natin dito. Then yung steel deck. So yun yung content natin ngayon. Ganda ng weather, oh. Init. Yan. Bati tayo. Hey Sandy. Gato yun. Richard. Gato ng Richard. Good morning pa ba? Good morning pa. Kaya boy, good morning po. Kaya pala nagtataka sila yun. Good morning pa. Kaya boy, shoutout mo daw si Ma'am Lab. Si Ma'am Lab. Lab ang pangalan. Lab. Oo. Ayan o. Ayan, ang ganda ng pangalan ni Ma'am. Pagka tinawag mo Lab, baka magselos yung misis mo. Sa comment section eh. Ayan na, nagpapa-shoutout sa'yo. Masyado ka daw tahimik at saka seryoso. Ganyan po talaga si Kuya Boy. Good morning kay Doming. Good morning po. Yung normal ni Kuya Doming, lagi nakangiti. Yan, normal niya yan. Ayan, meron pa tayo mga kasama rito nandun sa gilid. Si Rusty. Morning Rusty. Good morning. Yan na. Yan ay update yung sa runner beam natin. Halos na yan. Malapit na matapos. Yan na. Bali alalay po kami dun sa Coco Lumbers. Bali pinasakto ko lang yung mga Coco Lumbers natin. Kasi yung mga existing pa na nadala namin galing sa ibang project, magagamit naman lahat. Kung magkakaroon kami ng susunod na project na parang ganito rin kalaki yung mga trabaho, advantage sa atin yan. Tsaka makakatulong din dun sa susunod nating kliyente. Gawa ng gagamitin natin yan sa kanila, di ba? Yeah, itong panambak na to galing sa likod. Poy, morning Poy. Good morning. Yan. Poy, ang usapan namin dito ni Kuya Jojo mo, malinis talaga kung ano yung inabutan natin. Sige, as in plain talaga. Kung ano yung inabutan natin, na damo lang siya. Yan, tapos kapag ka naitambak na dito yan, schedule ulit tayo ng hauling para kukuha tayo ng job order. Okay, akit ako doon sa taas. Yan, doon tayo magbablog kasi medyo masikip na rito. Siya nga pala, ito yung perspective ng harapan ng bahay mga ka-Rouse. Ito yung pinaka frontage niya. So double two-door gate na folded plus may service entrance. Tapos dito yung pinaka magiging balcony, yung extension. Yan, simula rito sa harapan hanggang doon sa pinaka ending nitong ating ginagawang extension. Yan, yung poste na yan. So ito po siya. Tapos ito naman yung extension na ginagawa namin. Ayan. Tapos meron po siyang open space dito. Ayan sa gilid. Okay, bali ang sukat po nito, ang sukat po nito simula doon sa dulo hanggang dito. Yan, parang nasa ano po siya. Ito. Yung mga 5.5 or 5.56. Yan ito. Tapos ang sukat naman po nitong sa dulo, simula hanggang dito sa extension na ginagawa natin, nasa 8.95 meters. Yan. So ito yung magiging pinaka perspective or yung pinaka separation niya. Yan sa pinaka ginagawa namin. So itong bandang part na to, magiging garahe na po to. Yan, garahe na po siya. So ang sukat naman ng garahe na to, naglalaro po siya sa 3 meters. Yan, less than 3 meters. Simula rito hanggang doon, isa 5.5 meters naman. Yung simula doon. Yan, tapos ito, garahe. Tapos magkakaroon pa kami rito ng cantilever. Yan, dito banda. Yun na yun, yung tinutukoy ko yung balcony. Sa steel deck, depende po sa pinaka formworks na kung paano natin siya ilalagay. So start tayo rito.
Yan. Yan, bali dito banda, ang magiging dimension nito is 200 by 240. Yan, 200 by 240. Tapos dito naman, yan, medyo malawak-lawak na yan. Malawak-lawak na, bali 3 meters by 240. So 240 to. Yan, 240, then 3 meters. Di pa tayo sa kabila. Yan. Tapos yung susunod na layer, yung kabila, ayun o. Nasa 240 by 300 din siya. Kaya kung makikita nyo, halos eksaktong 1 meter yung hinanap natin. Kasi yung pinaka kinukuhang sukat dito, 200, 300, so sakto siya. So dito 2 peraso, 3 peraso, tapos dito 3 peraso. Yan. Then pagdating naman po rito, yan yung ito itong gitna na to. Yan. Ang sukat naman yan is 280 na yan. Yan 280 na to by 300. So 3 peraso rin yung makukuha rito. Tapos yung sa ito bandang itong maliit na to, yung actual na yan, isa na yan. So 1 metro na. Tapos itong part na to, naglalaro rin to sa 370 by 230. Ayan. So ito 230, 280, yan 280 by 370. Yan ang steel deck na gagamitin natin dito, lahat-lahat yung 1.2 by 1 meter na web type. So 8 pieces plus 3 plus 4 plus 1. So ito. Yan yung mga sukat na kailangan natin dito. At yung mga yan ay pumapatak lamang ng, kasi ito may ano na to contractor sa discount na So yan ay lahat isa 19,467. Kung halimbawa ganito yung dimension na sukat, so pinaliwanag ko na kung ano yung sukat nito kanina. Kung ganyan din po yung bahay nyo, so kung magpapa-steel deck kayo, halos ganun lang din po yung presyo. Yan, diba? Mas ganun yung presyo. Yan, medyo matagal-tagal pa to. Next week pwede nating mabuhusan to sa next week. Yan, pero may mga ano pa ho kasi kami rito, may mga dapat pang gawin bago magbuhos. Yan, pupuntahin natin si client dito, baka mamaya maghulog siya ng barya o may alay, diba? Yan, break time na po ng tropa. Kainan na. Wow, break time na. Ay, boss. Kain na. Ano? Sarap ng ulam nito. Yan na. Mas masarap to, paborito ko to, ang palaya. Palaya. Ba't yung iba ayaw pa kumain? Doming may sabaw. Hinihintay si Kuya Doming. Sabaw to eh. May sabaw yung ulam. Papahuli ako, lechon to eh. At daya, pinauna mo na yung iba, no? O, bukas ako taya. Anong gusto niyo ulam bukas? Niya. Kahit ano? Oh, sige. Basta kanin lang ang baon ninyo. Kanin lang kayo. Damihan niyo yung kanin. Sige. Computein naman natin kung ilang square meter tong extension na ginagawa namin. Kasi para dun sa mga viewers at may ganito kalaking pina-extensionan, mas madali nilang malalaman kung swak ba yung steel deck na pinaliwanag natin according dun sa mga bahay din nila. Bali dito banda, itong area na to 29 square meter to simula dun sa likod. Yan, dito. Itong harapan na to hanggang dun sa dulo. Yung ikapat na poste 1, 2, 3, 4. Yan 29 square meter siya. Tapos dito naman po sa ikatlong poste, 1, 2, 3. Yan. Itong bahay na to. Ito naman po isa 11 square meter. Yan yung banda dyan.
So 11 plus 29, total of 40 square meter to. Itong binubuhusan natin na slab. Yan, 40 square meter. Yan, mas malaki ka to kaysa do sa Riego de Dios. Kasi sa Riego de Dios wala pang 40 square meter yung ginawa natin dun. Yan. Bali ang steel deck na nagamit lahat dito. Bali 8 pieces ng 240 by 100 cm. So bali lahat to isa by 100 cm. Tapos tatlong 280 cm, apat na 230 at saka isang 100 by 100. Kung magtataka kayo bakit medyo reduce na yung sukat niya, kasi binabawas pa doon yung mga biga. Kita niyo naman kasi hindi naman buo yung bibili natin steel deck kasama yung sukat ng biga. Yung steel deck natin kailangan nakapatong doon sa pinakabiga natin. So reduce na yung sukat niya. Yan, baka makatulong sa mga ganito nagpapagawa ng extension dito sa Tansa Garden Premier. Yan, sa ilan pa sa mga bahay dito na may end lot corner. Yan, na merong 40 square meter dito sa Tansa Garden Premier, yung may mga corner area, may end lot corner. So ito lang yung maaari nyo magastos sa pagpapagawa po ng steel deck. So nasa 19,467. Pero kung kayo po yung actual na bibili nito, baka mas mahal pa. Kasi yung mga kagaya namin may discount na. Yan po. Bali mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Biyernes. Ayan nga, bagong car wash si Mulong, nabinyagan po agad natin. Yan, may karga tayong Coco Lumbers pa, bali 2x3x8. Yan, babalik tayo sa Tansa Garden Premier para i-deliver to. Tapos didiretso tayo sa Anyana Beller East Project. Yan, kukuha tayo ng gate pass kasi may paparating bukas doon ng mga materyales para naman doon sa roofing material sets na nire-renovate natin. So kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Iabangan niyo po yung vlog natin regarding naman po sa kung magkano at ilang piraso yung mga magagamit po na materyales do sa roofing renovation na ginagawa natin sa Anyana Beller East. So ito, paalam po muna. And God bless. Ingat po lahat. Tara. Nagdagang Coco Lumbers.